Ako si Guwan, isang karaniwang babaeng mahirap lang. Upang iligtas ang tatay ko, ipinanggap kong ako ang nawawalang anak na babae ng Gu Group at nakipagrelasyon ako sa isang mayamang binata, si Qian, si Ming. Ngayon, ang araw na ito ang pagpapakilala ko sa pamilya ng nobyo ko. Kapag napasa ko ang pagsubok ng matatanda, magiging matagumpay na ako sa pagpasok sa mayamang pamilya. Sana ay maayos ang lahat ngayon. Lolo, ito ang aking nobya, si Guwan. Kumusta po, Lolo? Ito po ang munting handog ko. Mabuti. Maupo kayo. Siming, ito pala ang nobya mo? Ang boses na ito, parang pamilyar. Paano siya naging siya? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Magpresyo ka. Kahit na ngayon ay isa lang akong waiter na wala man lang kayamanan, hindi ako ang babaeng iniisip mo. Ako, dalhin na kita sa ospital. Hindi na aabot. Guwan, pakasalan kita. Wan. Ito ang aking kuya, si Shen Huai, ang namamahala sa Shen Group. 3 araw ang nakalipas. Nag-part-time ako sa isang eksklusibong club at nakilala ko ang lalaking iyon. Siya pala ang tunay na kuya ni Qian Siming. Pero, hindi man lang magkapareho ang kanilang apelyido. Kuya, ito ang aking nobya, ang nawawalang anak na babae ng Gu Group na kakagaling lang sa ibang bansa, si Guwan. Kuya, kumusta po? Si Guwan, ang anak na babae ng Gu Group. Ang ganda ng manugang ko. Mukhang katulad ng babaeng umakyat sa kama ko 3 araw ang nakalipas. Kuya, ang galing mo namang magbiro. Kakauwi ko lang mula sa ibang bansa nung isang araw. Ngayon ang unang pagkikita natin. May nakita ang kaibigan ko kay Miss Gu noon. Sabi niya abala ka sa paghahanda ng world tour mo. Bakit ka biglang umuwi? Ito, baka hindi ko pwedeng sabihin. Kung si Miss Gu ay isang sosyal na galing sa pag-aaral sa abroad, hindi ko alam kung nag-aral ka sa anong sikat na universidad sa ibang bansa. Ako sa private university, ako nag-aral sa abroad. Hindi katulad ng mga kilalang universidad doon. Ganoon ba? Narinig ko na ang anak na babae ng pamilya Gu ay nag-aral sa isang top music conservatory sa abroad. Isang napakasikat na institusyon. Baka naman mali ang balitang iyon. Oo, totoo iyon. Bakit naging private university na? Totoo ang balita. Baka naman ikaw ang peke. Huway. Unang pagbisita ni Miss Gu dito. Ganyan ka magtanong, napakawalang galang. Oo nga kuya, dinala ko si Wan dito ngayon, para pag-usapan kay Lolo ang kasal namin. Hindi ba't noong nakaraan gusto mo pang pakasalan yung model mong kasintahan? Ang bilis mo namang nagbago ng puso. Nangako sa akin, si Siming. Sa pagkakataong ito, ang kasal niya kay Miss Gu ay seryoso siya, hindi tulad mo. Sa loob ng napakaraming taon, isang kasintahan man lang ay hindi mo dinala dito. Magkakaroon sana. Sayang lang. Sumakabilang bahay na ang babaeng iyon. Hindi ba't ikaw ang masyadong mapagkaila sa iba? Sige na, ang ganyang klaseng babae ay hindi na kailangan. Handa na ang pagkain. Kumain muna tayo. Lolo, Siming, pupunta muna ako sa banyo. See you. Halo? Dr. Chen, magsalita ka. Miss Gu, ang sakit ng tatay mo ay lalong lumalala kung hindi agad makikipag-ugnayan kay Dr. Qian Siming para sa organ transplant surgery, baka. Siya, naiintindihan ko.
Nangako sa akin si Qian Siming, basta't magtagumpay tayo sa kasal, tutulungan niya akong magpa-opera. Pero nandito rin si Shen Huai. Paano kung ibunyag niya ang tunay kong pagkatao? Hindi ako makakapagpakasal kay Qian Siming. Hindi ba't masasayang lang ang lahat? Ganito ba talaga kagusto mong makapasok sa mayamang pamilya? 3 araw na ang nakalipas, sumiping ka sa akin. Ayaw mo ng pera bilang kabayaran. Akala ko, isa kang babaeng hindi materialistiko. Hindi ko inakala na para lang makapag-asawa ng mayaman, magpapanggap ka bilang anak ng pamilyang Gu. Ginoong Shen, nagkaroon ka ng problema sa gamot ng gabing iyon. Ako ang nagligtas sa'yo, di ba? Isang aksidente lang ang nangyari ng gabing iyon. Wala tayong anumang relasyon. Kaya, sino man ang pakakasalan ko, wala kang kinalaman doon, Ginoong Shen. Naghihintay pa sa akin si Siming. Mauna na ako. Shen Huai, anong ginagawa mo? Nasasaktan ako. Pagkatapos ng gabing iyon, bakit ka biglang nawala ng parang bula? Ang nangyari sa atin ay, Pakitang tao lang ba ang gabing iyon? Guwan, ano ba ang tingin mo sa akin? Ako naman, naniwala pa talaga sa pag-arte mo? Akala ko, matino ka? Akala ko, may prinsipyo ka? Hindi ko inakala na wala kang pinagkaiba sa mga babaeng laging nakapaligid sa akin. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Kakagaling lang natin sa isa't isa, nakipag-flirt ka na agad kay Qian Siming. Wan. Kakaiba. Nasaan na siya? Bakit bigla na lang nawala? Shen Huai, sobra ka na. Mabuti ang intensyon ko nang iligtas kita, pero ganyan ka pala, bastos ka. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito kay Siming? Sa tingin mo, kapag nalaman ni Qian Siming na nilalapitan mo siya para magpanggap na anak ng pamilya Gu at makapangasawa ng mayaman, pakakasalan ka pa ba niya? Hindi maniniwala si Siming. Maniniwala o hindi? Subukan natin para malaman. Van. Hindi ko pwedeng mawala si Qian Siming na parang sangang dagat. Van. Bitawan mo ako, Shen Huai. Papunta na si Qian Siming. Hagkan mo ako, saka kita bibitawan. Yun pala ang tinatawag na dignidad, madaling durugin ng kayamanan. Van. Kuya, bakit kayo nandito? Nahulog lang ang cellphone ko. Si Kuya ang nagpulot. Salamat kuya sa pag-aalaga kay Wanwan. Tinatawag tayo ni Lolo para kumain. Bilisan natin. Si. Magkatapat ang galing at ganda ni na Siming at Wanwan. Bakit hindi natin gawin ang engagement party sa isang linggo? Salamat Lolo. Gusto rin namin ni Wanwan yan. Tutol ako. Huay. Ano na naman? Lolo, ang engagement ay tungkol sa buong pamilya Shen. Hindi pwedeng padalos-dalos. Kakakauwi lang ni Miss Gu. Hindi pa ninyo lubos na kilala ang kanyang pamilya. Paano kung may mali? Ang mapapahiya ay ang buong pamilya Shen. At saka, ang mga magulang ni Binibining Gu na nasa ibang bansa, hindi nila alam ito. Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Dapat nating hingiin muna ang kanilang opinyon. Ang mga magulang ko ay taon-taon nasa ibang bansa para magnegosyo. Bihira silang umuwi. Bihira silang makialam sa mga desisyon ko. Ang pag-aasawa ko, kaya kong magdesisyon ng mag-isa. Tama po Lolo. Kami ni Wanwan ay tunay ang pagmamahalan namin. Hindi na kailangang abalahin pa iyong mga magulang para umuwi. Ang pag-aasawa ay pagitan ng dalawang tao. Kaming dalawa ang makakapagdesisyon. Kalokohan. Ang pagsasama ng mga pamilyang Shen at Gu ay hindi isang simpleng bagay. Paano ito magagawa nang hindi dumaan sa parehong magulang? Kung kumalat ang balita, hindi ba't tatawanan lang tayo ng mga tao at sasabihing walang modo ang pamilya Shen? Lolo, wag po kayong magalit. Talagang hindi po makakauwi ang mga magulang ko. At saka, ang tungkol sa amin ni Siming, alam naman nila iyon. Tahimik lang silang pumapayag. Gusto lang din ni Siming na magpakasal agad para mapanatag kayo. Oo, tama. Iyon nga ang ibig naming sabihin. Binibining Gu, ang pagpapakasal ay hindi isang simpleng bagay. Paulit-ulit mong sinasabi na nasa ibang bansa ang mga magulang mo para magnegosyo. Walang oras para umuwi. Kahit na ang pagpapakasal ng kanilang anak, isang napakalaking bagay, ay hindi pa rin sila uuwi.
Hindi ba't napakawalang responsibilidad naman nila? O kaya naman, hindi mo talaga sila makontak? Siyempre, nakakakontak ako. Talagang sobrang abala lang sila. Kung nakakakontak ka, bakit hindi ngayon na lang tumawag sa kanila? O kaya, ako ang tatawag kay Chairman Gu. Sakto, itanong ko kung ano ang kanyang mga kondisyon para sa kasal ng kanyang anak. Wala akong kilalang ganoon, Chairman Gu. Kapag tumawag ako, ang pagpapanggap kong apo ng mga Gu ay mabubunyag na. Hanapin natin ang numero ni Chairman Gunasan kaya. Nahanap ko na. Kuya, wag na po kayong mag-abala. Mamayang gabi, tatawagan ko si Papa. Siguradong pag-uusapan namin ng maayos. Para mapanatag kayo at si Lolo. Sige, sana nga tuparin mo ang sinabi mo. Huwag mong pababahalin si Lolo. Mabuti. Kapag nakapag-set na ang biyenan ko ng date ng uwi, papuntahan ko sila gamit ang private jet. Kain na tayo, lumalamig na ang pagkain. Sinasadya lang ni Shen Huai na pahirapan ako. Gusto niya akong mapahiya para sa operasyon ni Papa. Wala akong ibang choice. Kailangan kong harapin ito. 1-1. Sa susunod, dalaw-dalaw ka dito para masanay ka na rin sa lugar ng pamilya namin. Si Po, Lolo. Miss Gu, dahil ikaw na ang nobya ni Siming, bakit hindi ka na lang dito matulog ngayong gabi? Ano sa tingin mo, Hipag? Kung tatanggi ako, baka agad-agad akong ibunyag ni Shen Huai. Susundin ko ang lahat ng sabihin ni Kuya. Ayos pa paghandain ko ang kwarto para sa iyo. Hipag. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Nauuhaw lang ako. Kukuha lang ako ng tubig. Uhaw ka ba? O kaya iniisip mo kung paano tatawag sa mga magulang mo? Ginoong Shen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinunod ko naman ang gusto mo at nanatili ako rito. Ano pa ba ang gusto mong gawin sa akin? Iniisip ko lang, hanggang kailan ka pa magkukunwari? Sabihin mo nung gabing iyon na hindi ka gold digger, pero sa tingin ko ngayon, mas sakim ka pa kaysa sa mga babaeng pera lang ang habol. Hindi lang pera ang gusto mo. Gusto mo pang maging asawa ng panganay na Shen. Huwag mong sabing hindi kita binalaan. Si Qian Siming, anak lang siya sa labas ng pamilyang Shen. Wala siyang karapatan sa mana. Kung pakakasalan mo siya, wala kang makukuhang kahit piso. Kaya pala si Qian Siming ay anak sa labas ng pamilyang Shen. Kaya pala hindi siya Shen ang apelido. Ang kanyang pagkatao at nakaraan, hindi ko iyon pakialaman. Bakit hindi mo ako pakiusapan? Marami akong pera. Mas maaasahan ako kaysa sa isang lalaking tulad ni Qian Siming na pabago-bago ang isip at malandi. Ako, Bakit? Takot kang makiusap sa akin? O iniisip mo bang mas maganda ang pakikipag-asawa kay Qian Siming kaysa sa pagmamakaawa sa akin? ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa iyo. Si Chen Siming ang makakapagbigay ng lahat ng gusto ko. Bakit ko kailangang makiusap sa iyo? Ayaw mong magkaroon ng koneksyon sa akin, pero bakit mo ako iniligtas nung gabing iyon? Nung gabing iyon, ang pagligtas ko sa iyo ay dahil lang sa mabuting kalooban. Hindi ko inakala na magkakaganito. Shen Huai, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kahit na ngayon ay isa lang akong serbidor na walang-wala, hinding-hindi ako ang babaeng iniisip mo. Guwan, pakakasalan kita. Shen Huai, nababaliw ka na! Nababaliw? Oo, nababaliw na ako. 3 araw lang kitang hinanap. Akala mo ba dahil pareho ang pangalan mo sa anak ng pamilyang Gu, na si Guwan, pwede mo nang gamitin ang pagkakakilanlan niya para pakasalan si Qian Siming? Makinig ka. Ang lolo ko ay matagal nang nasa negosyo. Ang pag-alam sa tunay mong pagkatao ay napakadali lang para sa kanya. Ito ay sarili kong problema. Hindi mo na kailangang mag-alala. Wanwan, ikaw ba yan sa sala? Anong nangyari sa inyo? Nauuhaw ako kanina. Gusto kong bumaba para uminom ng tubig. Dumaan lang si Kuya. Tinulungan niya akong mag-ayos. Ang tagal kitang hinanap. Pumasok na tayo sa kwarto mo. Kuya, may gagawin pa kami ng kasintahan ko. Papaalalahanan ko kayo, hindi pa kayo kasal. Huwag kayong gumawa ng gulo dito sa bahay. At baka magalit si Lolo.
Kuya, ang tungkol sa amin ni Wanwan, huwag mo nang pakialaman. Bakit ka ba ganyang kabahala, kuya? Naiinggit ka ba sa akin? Anong meron ka na dapat kong kainggitan? Sabi ni Lolo, ang unang makakapag-asawa ang makakakuha ng 20% ng shares ng Shen Corporation. Buong araw mo kaming hinahadlangan ni Wanwan sa pagpapakasal. Takot ka lang na makipag-agawan ako sa iyo sa mana, di ba? Makipag-agawan sa akin? Tingnan mo muna kung kaya mo. Sobrang natuwa sa iyo si Lolo ngayon. Walang problema ang pagpapakasal natin. Kausapin mo agad ang mga magulang mo para umuwi, para mapabilis ang kasal natin. Pero baka matagalan pa ang mga magulang ko. Oo nga pala, yung ipinaayos kong operasyon, naasikaso mo na ba? Pagkatapos muna ng engagement natin, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpapakasal natin para makuha natin ang shares. Pero hindi na makakahintay ang pasyente. Anong pakialam ko doon? Magkakaroon ng pagtitipon ng pamilya si Lolo sa mga susunod na araw. Maraming kamag-anak at kaibigan ang inimbitahan. Maghanda kang mabuti. Huwag mo akong ipahiya. At saka, yung tungkol sa mga magulang mo, ayusin mo agad. Huwag mong bigyan ng butas si kuya. Tay, narito na ako. May dala akong sabaw ng kalapati para sa'yo. Bakit ang payat mo na naman? Hindi ka ba kumakain ng maayos? Hindi. Maayos naman ang pagkain ko. Tay, ikaw ang mukhang lalong humihina. Kasalanan ko ito. Alam ko sa sarili ko. Mahirap gamutin ang sakit na ito. Ano pong sinasabi ninyo, Tay? Gagaling ka rin, Tay. Ang sarili kong katawan, alam ko. Wanwan. Mas mabuti pang humanap ka na ng nobyong mag-aalaga sa iyo para mapanatag na ang loob ko. Tay, may nobyo na ako. Si Chian Siming ang pangalan niya. Siya ang pinakamahusay na surgeon sa buong Jingzhou. Sabi niya, siya ang mag-ooperasyon sa'yo. Totoo? Payag siyang operahan ako? Hindi ka ba napipilitan? Huwag kang mag-alala, Tay. Mabuti naman siya sa akin. Nang malaman niya ang ating sitwasyon, siya pa ang nag-alok na tumulong. Tay, gagaling ka talaga! Siya, Mayor. Basta't masaya ka, panatag na ang loob ko. Kayong dalawa, yung mga impormasyon tungkol sa magulang ko, kabisado na ba ninyo? Oo, kabisado na namin. Yung address ng kumpanya sa abroad, ang saklaw ng negosyo, pati na rin ang ilang karaniwang pananalita sa pakikisalamuha na isaulo na namin ang lahat. Mabuti. Tandaan, pagdating sa bahay ng Shen, tandaan, konting salita, maraming ngiti. Kung may magtanong tungkol sa background ninyo sa abroad, sabihin lang ninyo ayon sa datos. Naiintindihan ninyo? Huwag kang mag-alala. Matagal na kami sa trabahong ito. Hindi pa kami nahuhuli. Ito ang down payment. Pagkatapos ng matagumpay na transaksyon, ang balanse ay babayaran ko ng buo. Tandaan, kayo ang chairman ng Gu Conglomerate at ang kanyang may bahay. Ipakita ninyo ang nararapat na dangal. Huwag kayong magpahalata. Huwag kang mag-alala, Miss Gu. Tutulungan ka naming gampanan ng maayos ang papel na ito. Ginoong Gu, Ginang Gu, ano po ang saloobin ninyo tungkol sa pag-iisang dibdib ni na Siming at Wanwan? Napakaswerte ni Wanwan na nakahanap ng napakagandang mapapangasawa. Kami ng kanyang ina. Wala kaming tutol at lubos kaming nasisiyahan. Oo, talagang nasisiyahan kami. Ang kasal ng dalawa dapat ay gawin na sa lalong madaling panahon. Ginoong Gu, Ginang Gu, ganito na lang ba kayo kahilig mag-asawa? Kahit ang pagpapakasal ng sarili nilang anak, ang ganitong bagay, ay madali lang para sa inyong pagpasyahan? Hindi ba kayo natatakot na baka hindi siya mapunta sa tamang tao? Naniniwala kami sa paghuhusga ni Wanwan. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita namin ang kabutihan ni Siming. Salamat po tito, tita, sa inyong pagtanggap. Sisiguraduhin kong alagaan at mahalin si Wanwan. May salo-salo ang aming pamilya ngayon. Hindi magandang pag-usapan ang kasal ngayon. Ganito na lang. Pagkatapos ng salo-salo, mag-usap ulit tayo. Ano sa tingin ninyo? Sige, susundin namin ang gusto ninyo. Balita ko, ang negosyo ni Ginoong Gu sa ibang bansa ay import-export. Malaki ang negosyo. Sakto lang. Pangunahin na ang mga produktong deludyo at elektroniko ang aming inaangkat. Sa ilang bansa, mayroon kaming mga sangay. Kamakailan, kumusta naman ang kalakaran sa pandaigdigang merkado? Balita ko, maraming lugar ang nagpapatibay ng hadlang sa kalakalan. Malaki ba ang epekto nito sa negosyo? Ito, ang kalakaran. Minsan mabuti, minsan masama. Ginoong Shen,
Bakit napakadetalyado ng mga tanong ninyo? Sa mga nakalap na impormasyon, wala namang mga ganyang detalye. Balita ko mahilig maglakbay si Tito at Tita. Sa ibang bansa, ano-ano bang magagandang pasyalan? Oo. Ang Alps sa Switzerland ay napakaganda. Napakaganda talaga. Maganda ang tanawin, presko ang hangin, mainam na lugar para manirahan. Oo nga. At ang Provence sa France, kapag namumulaklak ang lavender, talagang napakaganda. Bakit niya ako tinutulungan? Ano ang iniisip mo? Natatakot ka bang mahalata ang iyong mga peking magulang? Kanina, bakit mo ako tinulungan? Nag-iisip ka ng masyado. Una, gusto ko lang magpalit ng tanong para subukan ang iyong mga peking magulang. Hindi ko inaasahan na makakalusot sila. Akala mo ba talaga na ang dalawang taong iyon ang makakaloko sa lolo ko, ang kanilang pagiging hamak at pagmumukhang mura, agad na makikita? 1-1. Halos kumpleto na ang mga bisita. Pasok na tayo. Siya. Huwag kang magkamali. Makaraos lang tayo ngayong gabi. Malapit na ang operasyon ni Papa. Isang hakbang na lang. Ang ganda-ganda mo ngayon. Siming, gusto kong pumunta sa CR. Babalik agad ako. Sige, huwag kang pupunta sa malayo. Sino to? Shenhuai, ang tagal nating hindi nagkita. Shenhuai, sabi sa akin ni Lolo, magkakasal daw tayo. Totoo ba yon? Miss Bai, hindi ako makikipag-isang dibdib sa'yo. Ang pamilya natin, bagay na bagay, at magiging kapaki-pakinabang sa lahat ang pag-iisang dibdib ng ating mga pamilya. Bakit mo tinatanggihan? May sarili akong pananaw sa pag-aasawa. Ayokong pilitin ang sarili ko dahil lang sa kapakanan ng pamilya. At saka, hindi kita gusto. Ang gown ko. Di ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Gown ko. Di ka ba makakita? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Miss Bai, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang halaga ng gown na ito, ako na ang sasagot para kay Mrs. Gu. Kilala mo siya? Mr. Chian? Ito ang magiging biyenan ko. Kaya sana, Miss Bai, sa ngalan ng aming pagkakaibigan, huwag mo na itong pag-isipan pa. Kung si Mr. Kian mismo ang nakikiusap, paano ako makakatanggi? Salamat, Miss Bai. Ayos lang po ba kayo, biyenan? Pahinga na po muna kayo. Nagbabagong buhay na pala si Mr. Kian at magpapakasal na. Kanina ka tumawag sa akin. Nagsabing, kailangan mo ng tulong. Ano ba yon? Gusto ko sanang makiusap sa iyo, Miss Bai, na sa harap ng tatay ko, ay magsalita ng maganda tungkol sa aking nobya, para naman siya'y mabilis na pumayag sa aming kasal. Walang problema yan. Pero nasaan ang nobya mo? Di mo ba kami ipapakilala? Sa totoo lang, Miss Bai, kilala mo ang aking nobya. Siya ang anak ng Gu Conglomerate. Si Guwan ng nobya mo. Di ba't sinabi ko sa'yo? Huwag kang makikipag-usap ng basta-basta. Paano kung mahalata tayo? Gusto ko lang namang makilala ang mga nasa mataas na lipunan para mapalawak ang negosyo. Dito ba ang lugar para mag-expand ng negosyo? Kung gusto mong makuha ang natitirang bayad, huwag kang maghanap ng gulo. Gets ko na. Kung ayaw mong mahayag ang totoo, sumama ka sa akin. Hindi ko inakala na pakakasalan mo ang anak ng pamilya Gu. Pero kami ni Wanwan, 2 taon na kaming hindi nagkikita. Nasaan na siya? Bitawan mo ako. Kuya Shenhuai. Pero si Wanwan at ako, 2 taon na rin kaming hindi nagkita. Nasaan na siya? Bitawan mo ako. Shenhuai. Ano ba itong ginagawa ninyong dalawa ni na Shenhuai at Guwan? Siya ang nobya ni Siming. Sino siya? Paano niya ako nakilala? Hindi nagduda si Bai Shanshan. Ginang Gu, si Ginang Bai, ay kaibigan mo. Baka gusto mong magpaliwanag sa kanya? Sinasadya ni Shenhuai na ipaalala ang tunay kong pagkatao. Kanina lang, nadiskartihan ko lang ang paa ko. Sakto lang na tinulungan ako ni Kuya. Wanwan, okay lang ba ang paa mo? Wanwan, iba ka na ngayon kumpara noong nakilala kita 2 taon na ang nakalipas. Dati, mahiyain at duwag ka. Pero ngayon,
Ang lapit-lapit mo na kay Shen Huai. Lumaki na ang iyong mga bayag. Buti na lang at magkamukha ako ng tunay na guwan. Kung hindi, nabuko na ako ngayon. Nagbabago naman talaga ang tao. Naalala ko, mabait ang ugali ni Ginang Bay noon. Bakit ngayon ay napakasungit mo na? Ginang Bay, si Ginang Gu ay bisita ng lolo. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, hindi maganda ang kalalabasan. Bakit ngayon ay nangaapi ka ng ganito? Miss Bay, si Miss Gu ay panauhing pandangal ni lolo. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, hindi maganda ang magiging itsura ng sitwasyon. Tama si Miss Bai. Lahat tayo ay magkakaibigan dito. Huwag nating sirain ang samahan. Narinig ko na si Miss Gu ay isang kilalang pianistang internasyonal. Sa Golden Hall ay nagtanghal siya. Napakagaling talaga ng kanyang husay. Sa magandang okasyon ngayong araw na ito, bakit hindi siya tumugtog ng isang pyesa? Para naman, masaksihan nating lahat ang galing niya. Narinig ko na ang piano ni Miss Gu ay magaling tumugtog. Tayo ngayon ay mapapakinggan din natin. MS Gu ay isang pianistang antas maestro. Pinapagawa siya ni Bai Shanshan na tumugtog ng piano sa harap nating lahat. Hindi ba't sinasadya niyang hiyain ito? Hiyain nga siya. Hindi ako masyadong komportable ngayon. Hindi komportable o ayaw lang tumugtog. Ang mga dumating ngayon ay pawang. Mga panauhing pandangal ni Lolo Shen. Hindi mo rin ba ibibigay ang mukha niya? Hindi ako makapagtugtog ng piano. Ano ang ibig sabihin niyan, Miss Gu? Napakalaking kawalan ng respeto kay Lolo Shen. Hindi marunong tumugtog ng piano. Peke kaya ang anak na babae ng pamilyang Gu. Sabi ni Chian Siming, ang dumihan ng aking gown ay ang ina ni Guwan. Pero mukha siyang wala talagang dating ng isang mayamang madam. Baka naman hindi ito si Guwan. Narinig niyo ba? Ni hindi nga marunong tumugtog ng piano. Paano siya maging anak ng pamilyang Gu? Impostor lang talaga siya. Kaibigan ko si Miss Bai. Noong nakaraan, inatake ang tendonitis ko. Hindi ba niyo alam? Nabasa ko sa Weibo announcement na ipinahinto ni Miss Gu ang lahat ng kanyang mga performance at mga aktibidad na may kinalaman sa piano dahil daw sa pagpapagaling. Totoo nga iyon. Naging trending pa nga noon. Akala ko hindi totoo. Kahit hindi makapagtugtog ng piano, ang galing mo sa ballroom dancing ay kilala sa buong sirkulo. Maganda ang atmosfera ngayon. Bakit hindi sumayaw ka na lang kay Young Master Chian? O sasabihin mo bang maghahanap ka pa ng dahilan para sa pagsayaw? Yung sa piano, nakakapagdahilan pa ako bilang anak ng pamilyang Gu na may tendonitis. Pero sa ballroom dancing, talagang hindi ako marunong. Kung ganoon ka gusto ni Miss Bai na makakita, edi. Ako na lang ang sasayaw kasama ni Miss Gu. Talagang karapat-dapat sa titulong anak na babae ng pamilya Gu. Ang galing niyang sumayaw. Narinig ko na si MS Gu ay magpapakasal sa pamilya Shen. Hindi kaya yung panganay na lalaki ng pamilya Shen. Huwag kang mag-alala. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Imbestigahan mo para sa akin si Guwan, ang anak na babae ng Gu Conglomerate. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa nakalipas na 2 taon. Mas mabilis, mas mabuti, hindi problema ang pera. Guwan, wala akong pakialam kung sino ka man, kung tunay na anak ka o peke. Ang mga has na agawin si Shen Huai sa akin. Talagang hindi kita pababayaan. Gusto ko ang pinakadetalyadong impormasyon. Ang kanyang nakaraang karanasan, background ng pamilya, walang dapat makaligtaan. At imbestigahan mo rin ang anak na babae ng pamilyang Gu, ang mga pinakabagong itinerary at litrato niya. Opo, Sir Shen. Gagawin ko na agad. Imposibleng nagkamali si Bai Shanshan, ang anak na babae ng pamilyang Gu, Guwan. Sino ka talaga? Si Wanwan ngayon sa... Party. Napakaganda ng ipinakita niya. May angking klasing pangmaykaya. Sa tingin ko, yung usapin ng engagement ay pwedeng simulan ng ihanda. Ayos. Salamat, Lolo. Si Ginoong Gu at Ginang Gu bihira lang umuwi ng bansa para mas madaling pag-usapan ang mga detalye. Ngayong gabi, kayo ni Wanwan dito na kayo tumuloy sa bahay. Tumuloy dito? Salamat sa mabuting hangarin ninyo, Lolo. Pero ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa at may negosyo pang kailangang asikasuhin. Kailangan na nilang bumalik ngayong gabi. Oo nga. Marami pa kaming negosyong inaasikaso. Abala ba ng husto si Ginoong Gu hanggang sa kasal ng anak niya ay hindi na pinapansin? Sabi ng mga tao, mahal na mahal ninyo ang anak ninyong babae. Mukhang hindi totoo ang balitang yon. Pianan, manatili na po kayo ngayon para hindi na may mga tao na magsamantala at magkalat ng chismis. Ginoo at Ginang Gu,
Huwag ninyong sayangin ang aking mainit na pagtanggap. Kung ganun po, Lolo, dahil napakahalaga ninyo sa magulang ko, kami na po ay susunod na lang sa inyong kagustuhan. Mabuti, mabuti. Kailangan nating bilisan ang pag-aayos ng kasunduan. Kung hindi, ang mga peking magulang ay malalaman din kung matagal silang manatili sa pamilya Shen. Anong ginagawa mo rito? Wanwan, marami na akong natulong sa'yo. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Kuya, lasing ka na. Hindi. Sobrang gising ako ngayon. Noon, tinulungan mo ako minsan. Ngayon, kailangan mo ring gawin itong pangalawang beses sa akin. Huwag kang mag-asa. Huwag mong kalimutan, ako ngayon ang hipag mo. Kung ayaw mong malaman ni Siming, umalis ka na ngayon din. Matatakot ba ako sa kanya? Guwan? Simula pagkabata, palagi na akong kinakalaban ni Qian Siming. Akala mo ba talagang gusto kanya? Ginagamit ka lang niya. Bakit ka ganoon ang tiwala sa kanya? Kahit na ako'y ginagamit lang, buong puso ko itong ginusto. Ang mahalaga, makukuha ko ang gusto ko. Kung kaya mong makipagplastikan sa kanya, bakit hindi tayo pwede? Bakit hindi tayo pwede? Wanwan, Shh! Huwag kang magsalita. Wanwan, nandyan ka ba? Wanwan, natutulog ka na ba? Siming, Paalisin mo siya. Siming, tulog na ako. May kailangan ka ba? Bukas na lang. Pero parang may narinig ako. May ingay sa loob. Nagkakamali ka ng naririnig. Nasa loob ng kwarto. Ako lang mag-isa. Sige, magpahinga ka ng maaga. Good night. Shenhuai, sobra ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang sa'yo. Maglagay ng marka. Para malaman ng iba na akin ka. Aso ka ba? Laruan mo lang ba ako? Miss Gu, may masamang nangyari. Biglang nagkaroon ang tatay mo ng komplikasyon sa infeksyon. Napakadelikado ng kalagayan niya ngayon. Siming, sumama ulit ang kalagayan ng kamag-anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pumunta ka sa ospital at tulungan mo siyang magpa-opera. Uulitin ko, Guwan. Kailan ko makukuha ang shares? Saka lang gagawin ang operasyon mo. Siming, buhay ang nakataya. Nakikiusap ako sa'yo. Kumusta po, Dr. Chen? Nakuha ko na. Papunta na ako agad. Buti na lang at ligtas tayo ngayon. Pero yung operasyon ng tatay mo, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kasalanan ko to. Wala akong kakayahan. Kaya ikaw, paulit-ulit na nahihirapan. Pero wag kang mag-alala. Kahit anong sakripisyo ang gawin ko. Gagalingin talaga kita. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Okay lang ako. Kung ayaw mong sabihin, wag na. Pero kung may problema ka, hanapin mo lang ako, okay? Salamat. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pamilya lang tayo ngayon. May dalawa akong magandang balitang ibabahagi. Ang una ay ang pagpapakasal ni Siming at Wanwan. Ako at ang Chairman Gu at ang kanyang may bahay ay napagkasunduan na. Itatakda ang petsa sa loob ng 3 araw. Lolo, Bienan, sisiguraduhin kong maayos ang paghahanda para sa kasal. Ang pangalawa naman ay tungkol kay Ahuay at Shanshan. Ang mga Bai at Shen ay magkatapat ang estado. Gusto ko ring madaliin ang kasal ninyong dalawa at itakda na. Lolo, hindi ko siya pakakasalan. Ano ang sinasabi mo? Kuya Shenhuai, bakit ka tutol? Maganda para sa ating lahat ang pagsasama ng ating dalawang pamilya. At saka, mahal na mahal kita. Lolo, hindi ko gusto si Geng.
Bye. Kung pipilitin ang pagsasama, hindi tayo magiging masaya. Kalokohan yan. Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Hindi pwedeng sunod lang sa kagustuhan mo. Desisyon ko na ito. Dapat kayong magpakasal ni Shanshan. Lolo, kung pipilitin niyo akong pakasalan siya, hindi ako susuko. Ikaw, nagre-rebelde ka na talaga. Lolo, wag po kayong magalit. Kuya, baka hindi lang niya naisip ng maayos. Handa na ang pagkain. Magsimula na tayo sa handaan. Guwan, ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako tinanggihan ni Shen Huai. Kumusta na ang ipinagawa kong investigasyon? Nitong 2 taon, ang anak na babae ng pamilya Gu ay bihirang magpakita sa publiko, maliban sa kanyang mga pagtatanghal. Wala talagang makitang kakaiba. May isa lang, 1 taon na ang nakalipas. Ang anak na babae ng pamilya Gu ay aksidenteng nakakain ng mangga at matagal na nagpagamot sa ospital. Alam ko na, magpatuloy ka sa pagbabantay. Ang allergy ni Guwan sa mangga ay magagamit ko para ipahamak siya. Kung ikaw ang tunay na Guwan, kapag kinain mo ang puding na may mango sauce mamaya, magkaka-allergy ka at maghihirap. Kung peke ka naman, ibubunyag ko ngayon ang iyong masamang balak. Wanwan, ang puding na gawa sa bahay ni Lolo Shen ay napakasarap. Tikman mo. Si, masarap talaga. Lolo Shen, hindi talaga siya ang tunay na anak na babae ng pamilya Gu. Ginoo at Ginanggu. Anong kinakabahan ninyo? Ako, Binibining bay, malaki ang biro mo. Ginoong Shen, hindi ako nagsisinungaling. Ang tunay na Guwan ay allergic sa mangga. Hindi niya ito mahahawakan. Wan. Totoo ba ito? Bakit mo ako pinipinsala? Wanwan. Anak, ayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Kaunting katas lang ng mangga ang inilagay ko. Hindi dapat ganito kalakas ang reaksyon niya. Bay Shanshan, gusto mo ba siyang patayin? Binibining bay. Alam mo namang allergic sa mangga ang anak ko. Pinakain mo pa siya nito. Paano ka naging ganito kasama? kung may mangyari man sa anak ko ngayon, kahit anong masama, makikipagpatayan ako sa'yo. Dalhin niyo agad si Wanwan sa ospital. Kuya, ako mismo ang doktor at si Wanwan ang aking nobya. Ipagkatiwala mo siya sa akin. Ala, bakit hindi ka sumusunod? Shanshan, ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Hindi ko inakalang ganito kasama ang nasa isip mo. Ginoong Shen, hindi ko sinasadya. Ginoong Shen. Wanwan, pasensya na sa nangyari sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Shanshan. Lolo, huwag po kayong magsabi ng ganyan. Alam kong si Ginang Bay. Ay nagkamali lang sa sandaling iyon. Hindi ko na siya sinisisi. Ang mga pagsubok at pakana ni Bay Shanshan ay matagal ko nang alam kung hindi ko sana ininom ng maaga. Ang maliit na dosis ng allergy medicine at sinadya kong pasimulan siya, paano magiging ganito kakapani-paniwala ang eksenang ito? Paano ko mapapatunayan sa pamilya Shen na karapat-dapat ako? Para mapabilis ang aking engagement kay Qian Siming, hindi na pwedeng maghintay ang operasyon ni Papa. Ito na lang ang tanging pagkakataon ko. Mabait at mapagbigay kang bata. Tanging sina Chairman Gu at Madam Gu na may maayos na pamilya ang makakapagpalaki ng isang tulad ni Wanwan na mabuting bata. Lolo Shen, masyado po kayong mapagpuri. Isang karangalan para sa aming pamilyang Gu ang makapagkamag-anak sa inyo. Sige, hindi na namin istorbohin ang pahinga ni Wanwan. Pumunta tayo sa silid-aklatan para pag-usapan ang mga detalye ng kanilang kasunduan. Si Po, Siming, sumama ka rin. Kuya, magpapahinga na ako. Umalis ka na. Shenhuai, ikaw. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang maingay. Guwan, akala ko hindi ka na magigising. Nag-aalala pala siya ng ganito para sa akin. Ako, okay lang ako. Umalis ka na. Sabihin mo sa akin ng totoo, bakit ka nagpanggap upang pakasalan si Qian Siming? Dahil gusto ko. Huwag mong sabihin gusto mo siya. Guwan,
Ang totoong pagkatao mo, alam nating dalawa. Kung ayaw mong magsalita, hindi na kita pipilitin. Pero kahit ano pa ang mangyari, lilitaw at lilitaw din ang katotohanan. Shen Huai, ano ba talaga ang gusto mo? Para bitawan mo na ako. Bitawan ka? Mula nang unang kita ko sa'yo, hindi ka na makakatakas. At saka, ang pakiramdam ng pagiging kuya at ang magiging hipag ko, nakakasabik talaga. Shen Huai, walang hiya ka. Magpahinga ka muna ng maayos. Kapag gumaling ka na, saka na natin pag-usapan ang iba pang bagay. Sir po, ang impormasyon tungkol kay Miss Gu Wen, na kumpleto na ang investigasyon. Sabihin mo, Nalaman ko na. Si Gu Don ay hindi tunay na anak na babae ng pamilya Gu. Ito ang tunay na pamilya Gu, ang totoong larawan. Kung hindi ninyo ako tutulungan na ibunyag ang pekeng pagkakakilanlan ni Gu Wen, kapag lumabas na ang katotohanan, sa palagay mo ba'y palalampasin ng pamilya Shen ang mga manloloko ninyong ito? Miss Bai, gagawin namin ang lahat. Sa pagkakataong ito, Gu Wen, tiyak na sisirain ko ang pangalan mo. Mga ginang at ginoo, ngayong araw na ito, Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ay hindi talaga anak na babae ng pamilya Gu. Isa lang siyang impostor. Ang nasa larawang ito ang siyang tunay na anak na babae ng pamilya Gu at ang kanyang mga magulang. Ang batang babae sa larawan. Si Miss Gu nga yan. Pero yung mag-asawang, katabi ni MS, Go. Hindi sila si Chairman Go at ang kanyang asawa. Totoo pala ang sinasabi ni Miss Bai. Nagpapanggap lang silang mayaman para manloko. Bye, Shanshan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Marami akong litrato sa internet. Gusto mo lang kumuha ng isa? Ginawang pekeng litrato? Para pagbintangan ako? Tiyan, huwag kang magasta ng walang basihan. Ngayon ay ang kasunduan ni na Siming at Wanwan. Sobra na ang ginagawa mo. Lolo Shen, hindi ako nagsisinungaling. Si Gu Wan ay nagpapanggap na mayaman. Layunin niya ang yaman ng pamilya Shen. Sabihin ninyo, tunay ba siyang anak ng pamilya Gu? Siya ay tunay naming anak. Nagtaksil pa kayo. Lolo Shen, mga peking magulang lang yan na inupahan ni Gu Wan. Magkakasabwat sila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Lolo Shen, Ano ba talaga ang nangyayari? mga kagalang-galang na bisita. Ako si Gu Xianyu at sinisiguro ko sa inyong lahat, si Wanwan ay tunay na anak ng pamilya Gu. Ang babaeng ito na si Miss Bai, lagi siyang naiinggit sa anak kong babae. Noon pa man, sinamantala niya ang allergy ni Wanwan sa mangga. Muntik na niyang ikamatay. Walang dapat paniwalaan sa kanyang mga sinasabi. Siya hindi alam kung saan niya nakuha ang peking litratong ito. Gusto lang niyang sirain ang engagement party ng anak ko. Grabe na talaga ito. Hindi ba kayo natatakot na i-report ko kayo? At kasuhan ng panloloko? Ako? Ang chairman ng Gu Group? Matatakot ba ako sa'yo? Lolo, mga ginang at ginoo, nakita naman ninyong lahat, di ba? Sinadya muna ni Miss Bai na pag-initan ng allergy ko tapos nagulo pa sa mismong kasalan. Ngayon, may dala-dala siyang peking litrato para lang ako ipagbintangan. Talagang wala siyang pakialam sa mukha ng pamilyang Gu at Shen. Shan, sobra ka na. Hindi ka welcome sa pamilyang Shen. Lolo Shen, hindi ako nagsisinungaling. Sila ang nagsisinungaling. Lolo Shen, kung ang mapapangasawa mong apo ay isang pekeng mayamang dalaga, paano pa mananatili ang pamilyang Shen sa Jingzhou? May punto naman si Shanshan. Para sa reputasyon ng pamilyang Shen, dapat tama ang pagkakakilanlan kay Wanwan. Chairman Gu, narinig ko na si Chairman Sun ng Watchang Real Estate ay matagal nang kakilala ninyo. Oo nga. Ngayong ikakasal ang mga pamilyang Shen at Gu, nararapat lang na imbitahin siya. Si Ming. Pakisundo si President Sun. Sipo, Lolo. Gu Wan, pagdating ni President Sun, kayong mga scammer na ito, handa na kayong makulong. wag na. Lolo, sa totoo lang, para malaman ang tunay na pagkatao ni Miss Gu. Napakadali. Si President Lin ng Lin Group ang tunay niyang tiyuhin. Siya ang pinakamapagkakatiwalaan. Tama. Bakit ko nakalimutan si President Lin? Lolo, mga panauhin, kakatanggap ko lang ng larawan ng pamilya ng mga Gu mula kay Pangulong Lin. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, sa litrato talaga ay sina President Gu,
Madam Gu at si Miss Gu. Galing sa mismong tiyuhin ang litrato. Hindi pwedeng mali yun. Napatunayan na ang pagkatao ni MS. Go. Ano ba ang iniisip nitong si Bai Shanshan? Gumamit pa ng pekeng litrato para siraan si Miss Gu. Imposible to. Impostora lang siya. Peke ang litratong to. Lolo Shen, huwag kang maniwala sa kanila. Shanshan, ilang beses ka nang gumulo sa pamilya namin. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya Shen. Noon dahil sa magandang relasyon ng mga pamilya Shen at Bai, hindi kita pinahirapan. Pero ngayon, hayagang sinasabi ko, hindi ka welcome sa pamilya Shen. Ang kasal ninyo ni Ahuay ay kanselado na. Mga tauhan, palabasin si Miss Bai. Lolo Shen, hindi mo pwedeng kanselahin ang kasal namin ni Kuya Shen Huai. Kuya Shen Huai, bakit mo siya tinutulungan na lokohin ang lahat? Impostora lang siya. Lolo, ang seremonya ngayon, dahil sa kaguluhan ni Bai Shanshan, ay malubhang nasira na ang reputasyon ng pamilya Shen. Iminumungkahi kong kanselahin muna ang kasunduan. Ituloy na lang sa ibang araw. Para may maipaliwanag tayo sa mga bisita. Kuya, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba ayaw mo na pakasalan ko si Wanwan? Para lang sa reputasyon ng pamilya Shen. May punto si Ahuay. Ang kasunduan ngayon ay kanselahin na. Pag-usapan na lang sa ibang araw. Ji Shen, magaling naman ang pag-arte natin ngayon, di ba? Kunin mo ang pera at umalis ka agad sa Jingzhou. Huwag ka nang magpakita muli. At huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayon. Kung hindi, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Ji Shen. Mananatiling tahimik ang mga bibig namin. Hindi na kami babalik. Shen Wai, bakit mo tinakpan ang pagkakakilanlan ko? Ji Shen. 3 buwan na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang ama ni Ginang. Gowan, at naipasok sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ji Chen. Pumalit siya sa ngalan ng anak na babae ng pamilya Go para mapagawa kay Ji Chen ang operasyon sa paglipat ng organo para sa kanyang ama. At si Ginang Go, hindi lang kapangalan ng anak na babae ng pamilyang Go, pati ang itsura nila ay halos magkamukha. Nagpanggap ka bilang anak na babae ng pamilyang Gu para pakasalan si Chen Siming. Para lang matulungan kanyang operahan ng tatay mo, di ba? Kailan mo nalaman to? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang totoo? Akala mo ba talagang tutulungan ka ni Chen Siming? Bakit mas pinili mong maniwala sa kanya kaysa humingi ng tulong sa akin? Wala akong choice. Isa lang akong babae, mula sa ordinaryong pamilya. Wala akong pera, wala ring koneksyon. Si Chen Siming ang pinakamagaling na surgeon sa Jingzhou. Nangako siya sa akin. Kapag naging engaged na kami, siya ang mag-ooperahan sa tatay ko. Natatakot akong lumapit sa'yo. Natatakot akong ibunyag mo ang totoo. Dahil sa pagitan nating dalawa, ang nangyari lang talaga ay yung nangyari noong gabing iyon. Gago, yung sinabi kong ilalantad kita. Galit na galit lang ako noon. Galit ako nang matapos ang nangyari sa atin. Bigla ka nalang gustong makipaghiwalay. Mas galit ako nang mas mahalaga pa sa'yo si Qian Siming kaysa sa akin. Ngayong alam ko na ang totoo, paano ko pa masasaktan ang puso mo? Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pinakamagaling na surgeon sa ibang bansa, gagamit ng pinakamahusay na mga pasilidad at gamot para maoperahan ang tatay mo. Makakalampas siya ng ligtas. Sigurado ako. Salamat, Shen Huai. Pinaiinit ko sa kusina namin ang sopas na manok. Painumin mo ang tito para lumakas. Ayon kay Wanwan, ikaw ang kumontak sa isang surgeon mula sa ibang bansa para sa operasyon ko. Maraming salamat talaga. Walang anuman, tito. Malapit nang umuwi ang doktor. Ang katawan ninyo, gagaling din yan. Aalagaan ko ang sarili ko. Naghihintay pa ako na makita kang ikasal. Ginoo, may mga aasikasuhin pa ako sa opisina. Huwag mong kalilimutang inumin ang sopas. Magpahinga kang mabuti. Vanvan, samahan mo si Mr. Shen palabas. Wanwan, ang nobyong binanggit mo, si Chen Siming,
Hindi pa siya dumalaw sa akin kahit minsan. Sa tingin ko, mabait naman si Mr. Shen sa'yo. Dapat samantalahin mo yan. Pa, huwag kang magsalita ng ganyan. Tara na. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Papa. Kapag may pagkakataon sa hinaharap, talagang pagbabayaran ko ito sa'yo. Kung gusto mong magpasalamat, bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Gusto mo na naman akong... Palagi ka palang naiisip yan. Nasa ospital tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wan, alam kong may alinlangan ka. Yung operasyon ng tatay mo at ang kasunduan kay Chian Siming. Pero wala akong pakialam. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para alagaan kita. Pero ang estado ko... Ako na ang bahala sa kasunduan. Ang estado mo, hindi iyon problema. Mahal kita. Hindi dahil tagapagmana ka ng pamilyang Gu, kundi dahil ikaw si Gu Wan. Iisipin ko muna. Sige, hihintayin kita. Lolo, anong nangyari po? Lumala lang ang dati kong karamdaman. Sumasakit na naman ang likod ko. Marunong po ako ng konting masahe. Payag po ba kayong masahehan ko kayo? Sige, salamat na lang. Gusto niyo po bang ipamassage ko kayo? Sige, salamat na lang. Wan, magaling ka palang magmassage. Noong buhay pa ang tatay ko, palagi siyang nagbubuhat ng mabibigat, kaya madalas sumakit ang likod niya. Habang inaalagaan ko siya, natuto ako ng konting teknik. Lolo, dapat po kayong magpahinga ng mas madalas. Huwag masyadong magpapagod. Chairman Gu, nagbuhat-buhat din pala siya. Matagal na po iyon. Wan, ikaw ay talagang isang mabait at responsableng anak. Dati, akala ko, kaya ka sumama kay Siming ay dahil sa yaman at katayuan ng pamilya Shen. Mukhang nagkamali ako sa'yo. Lolo, may sasabihin po ako sa inyo. Sa totoo lang, hindi ako si Gu. Oo, sagutin mo na. Halo, Siming? Ngayon? Sige, pupunta na ako dyan. Pumunta ka na. Van, may sasabihin akong magandang balita sa'yo. Naayos ko na. Bukas na pwede. Operahan ang kamag-anak mo. Talaga? Salamat. Siming. Para maging maayos ang operasyon bukas, tagay tayo. Kuya, lasing na si Wan. Nag-aalala ako baka may mangyari sa kanya. Dali, puntahan mo siya sa Wanlai Hotel. Ano? Linawin mo ang sinasabi mo. Halo? Anong nangyari, Huay? Lolo, may aasikasuhin ako sa labas. Kahapon, ang tanyag na pianistang performer na si Guwan, ang anak na babae ng Gu Group, kasama ang kanyang mga magulang pauwi sa bansa. Ito ang kanyang unang pampublikong pagpapakita matapos magkaroon ng tendonitis. Mainit na sinalubong ng kanyang mga tagahanga sa paliparan. Hindi makatarungan. Wan, anong nangyari sa'yo? Shen Huai. Ang init ng pakiramdam ko. Nilagyan ka ng droga. Aalis tayo dito. Lolo, matagal ko nang naramdaman na may kakaiba sa kanila. Pero hindi ko inakala na si Kuya at si Wan ay magkakaganoon sa hotel, sa likod ko. Lolo, napanood niyo ba ang balita? Yun palang si Guwan ay peke lang. Niloloko niya tayo palagi. Lolo, tingnan niyo po ang kahihiyang ginagawa nila. Ikaw, walang hiya kang anak. Naku, iskandalo. Si Jishen ng Shen Group, nakipagtalik sa nobya ng kapatid niya. Grabe, ang lakas ng tama. Siguradong headline yan bukas. Chian Siming, binalak mo talagang dayain kami? Lolo, nakita niyo na po, di ba? Winalang bahala ng kuya ko ang pagiging magkapatid at ang nobya ko ay nakipag-away sa kama.
Ikaw, nagdala ka pa ng mga reporter? Palayasin mo sila ngayon din. Lolo, bakit po sa akin lang kayo galit? Ang kuya ko po ang may kasalanan ngayon. Tingnan niyo po ang itsura nila, halatang nahuli sa akto ng pangangaliwa. Lumabas ka. Lahat, lumabas kayo! Tara na, umalis na tayo. Lolo, alam kong galit na galit po kayo ngayon. Pero pwede po bang magbihis muna kami? Kayo, gumawa kayo ng ganitong kalokohan at may mukha pa kayong magdamit. Lolo, paumanhin po. Magbihis muna kayong dalawa at lumabas para magpaliwanag. Huwag kang matakot, nandito ako. Lolo, hindi po ba ninyo nakikita na lahat ng ito ay plano ni Qian Siming? Handa ako na maaga. Narito ang ebidensya laban kay Qian Siming na nag-utos sa waiter na maglagay ng gamot na kipag-ugnayan sa mga reporter at nagplano ng paghuli sa iskandalo. Gusto po ba ninyong pakinggan, Lolo? Kulang pa ba ang mga iskandalo ng pamilya Shen para dagdagan mo pa? Alam ko, si Ming, simula pa noong bata ay hindi kanya gusto. Pero sobra na ang ginawa niya ngayon, pagagalitan ko siya. Ang ginawa mo naman sa kanya, paano mo ipapaliwanag? Lolo, papakasalan ko si Wanwan. Huwag kang mag-asa. Tingnan mong mabuti. Hindi siya ang tunay na anak ng pamilya Gu. Alam ko na iyon simula pa noon. Alam mo na pala. Bakit? Tapos, tinulungan mo pa siya para lokohin ako. Hoy, gago ka. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Lolo, pasensya na po. Hindi ko dapat ginawa yon. Humihingi ako ng paumanhin. Pero nakikiusap ako, huwag ninyong sisihin si Shen Huai. Mga babaeng tulad mo na gustong magpakasal sa mayaman. Marami na akong nakilala. Huwag mong isipin kung naloko mo si Shen Huai. Maloloko mo na rin ako. At makakapasok ka sa pamilya namin. Lolo, hindi ganyan si Wanwan. Hindi siya ganoon. Lolo, ang magpakasal sa mayaman, hindi yon ang hangad ko. Noon, malubha ang tatay ko. Si Qian Siming lang ang makakapag-opera sa kanya. Kaya nagkunwari akong anak mayaman at nakipagkasundo kay Qian Siming para lang maoperahan ng tatay ko. Lolo, may dahilan kung bakit nagsinungaling si Wanwan. Ginamit ni Qian Siming ang operasyon ng tatay niya para makuha ang 20% na shares ng pamilya natin. Palagi niya itong ginagamit para takutin siya. Wala rin siyang magawa. Lolo, kahit na may dahilan, hindi ko dapat kayo nilinlang. Hindi ko dapat nilinlang ang lahat. Pero wala talaga akong magawa. Hindi ko kayang mawala ang tatay ko. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ama, hindi kita pananagutan. Ang kasunduan ninyo ni Siming ay kanselado na. Umalis ka na sa pamilya Shen. Ikaw, sumama ka sa akin. Ha? Lolo, galit pa rin ba kayo sa akin? Huwag kang mag-alala. May paraan ako para patawarin ka niya. Tatay. Kuya, gumawa siya ng ganoon. Ano ang gagawin ninyo sa kanya? Siming, ikaw ang nagplano laban kay Ahway, di ba? Wala po. Pag-inom ng gamot kay Guwan, pagdating ng mga reporter para mahuli kayo. Sinira mo ang pangalan ng kuya mo, Siming. Alam kong simulat sa pool, ayaw mo kay Ahway. Pero para lang makamkam ang mana, pinagplanuhan mong itakwil ang sarili mong kapatid. Gumawa ka ng masama sa sarili mong pamilya. Hindi ka karapat-dapat na magmana ng negosyo ng pamilyang Shen. Kung magbabalak ka pa ng masama, Palalayasin kita sa pamilyang Shen. Lolo, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lolo, kahit patututol kayo, magiging kami pa rin ni Wanwan. Ang pamilyang Shen dapat pantay-pantay ang estado. Kalimutan mo na yung nasa isip mo. Lolo, ang relasyon namin ni Wanwan, nakunan na ng mga reporter. Ang kasal na ito, sang-ayon man kayo o hindi, matutuloy. Hindi ba't sinabi ninyo, pinakamahalaga sa inyo ang reputasyon ng pamilyang Shen? Ikaw talaga. Nang blackmail ka pa sa akin, hindi ako papayag. Masakit na naman ang likod mo? Lolo, masahehan ko kayo. Wag na, wag na. Ang pangit ng masahe mo. Lolo, hindi ba't sinabi ninyo na mahusay ang masahe ni Wanwan? Bakit hindi ko siya tawagin dito? Kakapauwi ko lang sa kanya mula sa pamilyang Shen. Tapos, tatawagin ko ulit siya pabalik? Hindi ba'y nakakahiya yon? Sige,
para sa inyong dignidad, tatawagan ko siya. Matigas lang talaga ang ulo ni Lolo. Sa totoo lang, pinatawad ka na niya. Lolo, ayos lang ba ang likod mo? Kailangan ko bang pumunta dyan ngayon? Uminom na siya ng gamot at natutulog na. Pagod na pagod siya sa magdamag. Magpahinga ka na rin ng maaga. Bukas na lang ako dadalaw kay Lolo. Van, kung hindi lang para sa operasyon ko, hindi mo gagawin ang pagpapanggap bilang anak ng pamilya Gu para linlangin si Lolo Shen. Bukas, sasamahan kita sa bahay ng mga Shen para humingi ng tawad kay Lolo Shen. Pa, ang lahat ng ito, simulat sa pool, ako ang may kagagawan. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Magpagaling po muna kayo. Huwag kang bumabangon. May sakit ka pa. Huwag kang gagalaw. Lolo, ano pong ginagawa ninyo rito? Gusto lang ni Lolo na tiyakin. Kung totoo ang sinabi ko, Ano bang sinasabi mo? Ginoong Gu, bilang isang doktor, ginamit ni Siming ang operasyon ninyo para takutin si Wanwan. Wala siyang etika. Ikinahiya niya ang aming pamilya. Ang kanyang pagkakamali, narito ako ngayon para humingi ng paumanhin. Sana'y mapatawad ninyo po. Ginoong Shen, masyado po kayong magalang. Tungkol sa bagay na ito, si Wanwan ay may pagkukulang din. Hindi niya dapat itinago sa amin ang pagpapanggap. Ang nakaraan, wag na nating pag-usapan. Wala namang magagawa si Wanwan. Hindi ko na siya sinisisi. Huway. Ang operasyon ni Jigu, naayos na ba ang lahat? naayos na ang lahat. Bukas, susuriin ng doktor si Tito Gu ng buong buo bago ang operasyon. Susuriin siya ng buong buo bago operahan. Batay sa resulta ng pagsusuri, gagawa ng angkop na plano at oras para sa operasyon. Ang mag-ooperasyon ay isang tanyag na doktor na inanyayahan ko mula sa ibang bansa. Huwag kayong mag-alala. Mahirap para kay Wanwan na mag-alaga mag-isa kay Jigu. Napakahirap para sa kanya. Dapat mas maging maasikaso ka. Huwag mo siyang pababayaang mapagod ng sobra. Sa pagkakaintindi ko, pumapayag na kayo sa relasyon namin ni Wanwan? Nandito pa si Jigu. Ang bagay na ito, kailangan mong humingi muna ng pahintulot niya. Basta't masaya si Wanwan, iyon na ang pinakamalaking hangarin ko. Huwag kayong mag-alala, Tito Gu. Ako si Shen Huai. Sa buong buhay ko, hindi ko hahayaang magdusa kahit kaunti si Wanwan. Tatay, anong pinag-uusapan ninyo ni Lolo sa kwarto kanina? Ang tagal ninyo? Wala namang espesyal. Kwentuhan lang. Tinatanong lang ang kalagayan ko. Tsaka, yung mga nakakatawang ginawa mo noong bata ka. Tay, hindi mo ba sinabi kay Lolo yung mga nakakahiyang mga bagay na ginawa ko nung bata ako? Hindi naman. Wanwan, kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Naghahanap pa rin. Sa ngayon, nagpa-part-time muna ako sa langit at lupa bilang waiter para may kita ako at makatulong sa gastusin sa bahay habang naghahanap ng angkop na regular na trabaho. Huwag kang magmadali sa paghahanap ng trabaho, pero huwag mo namang pabigatan ang sarili mo. Sige, alam ko na, Tay. Itulak mo ako roon para mamasyal. Shen Huai. Wanwan. Mula nung gabing iyon sa KTV, nang magkita tayo ng hindi inaasahan, hindi na kita nakalimutan. Alam ko, may mga hindi pagkakaunawaan tayo. May mga pag-aaway at marami ka ring pinagdaanan. Pero gusto kong sabihin, mahal kita. Dahil ikaw yung matatag at mabait, yung handang gawin ang lahat para sa tatay mo, na si Wanwan. Anong ginagawa mo? Kakakumpulan lang natin. Bigla kang. Wanwan. Ang singsing na ito ay sumisimbolo sa pangako ko sa'yo. Nais kong alagaan ka habang buhay. Nais ko ring tulungan kang alagaan ang tatay mo. Shen Huai. Naging pekeng heres ako ng pamilya Gu. Alam na ng lahat yon. At may kasunduan ako noon kay Qian Siming. Ako ang dati niyang nobya. Kung magiging tayo, hindi kaya makasama ito sa pamilya Shen? Ayos lang. Yung pagiging pekeng heres mo, alam lang yun ng pamilya natin. Hindi alam ng ibang tao. Ang alam ng lahat, ang heres ng pamilya Gu at si Qian Siming ay naghiwalay dahil hindi sila nagkakasundo.
Pero ako, at ang anak na babae ng pamilya Gu, magkamukhang magkamukha, baka magdala ito ng hindi kinakailangang problema sa'yo. Nakilala ko kamakailan si Chairman Gu. Nang malaman niyang ikaw at ang kanyang anak na babae ay magkamukhang magkamukha, sa tingin niya ay bihirang pagkakataong ito at nang marinig niya ang iyong karanasan, nakita niyang ikaw ay isang mabait at mabuting anak. Kaya pumayag na siya na tanggapin ka bilang ampon na anak ng pamilya Gu. Mula ngayon, maaari kang magpakasal sa akin bilang ampon na anak ng pamilya Gu. Magpakasal ka sa akin, nararapat at legal. Lahat ay perpektong naayos na. Totoo ba? Si Chairman Gu ay tatanggap sa akin bilang ampon na anak? Wan, kailan pa kita nagsinungaling? Huwag ka na magkatubili. Tanggapin mo ang singsing na ito. Sige na. Ginong Shen, pakisuot mo po sa akin ang singsing. Medyo masama ang pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Alam mo na? Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, may isang bagay akong itinago sa'yo. Anong bagay? Sa'yo, noong nasa club ba tayo, pag-ibig sa unang tingin na talaga. Swak. May itinago rin ako sa'yo. Huwag mong sabihing ikaw rin noong nasa club ba tayo, ay nagkagusto ka na sa'kin? Totoo ang pag-ibig sa unang tingin. Sinabi ko na noon, yung balita tungkol sa pagpapanggap mo bilang heres ng pamilya Gu, ako ang nagpadala kay Lolo. Shenhuai, palagi ka palang nagbabalak laban sa'kin. Sa simula, gusto ko lang gamitin ang pagbubunyag sa'yo para mapalayo ka kay Siming, para mapansin mo ako. Pero nang malaman ko, kung hindi ko ibubunyag ang pagpapanggap mo, hindi kanselahin ni Lolo ang kasal ninyo ni Siming. Paano ako magkaka-chance na makasama ka? Tuso ka talaga.